Umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong sinasabi po ng International Criminal Court ng ICC ayon po sa balita na pit ang dating Pangulong Duterte na mag-participate daw po sa kanila mga kababayan. Komentuhan po natin ito at pakinggan po muna natin ang balita. Fit to participate o may sapat na lakas si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dumalo sa pre-trial proceedings ng International Criminal Court o ICC. Base yan sa findings ng Independent Panel of Medical Experts na kinuha para suriin ang health condition ng dating Pangulo. Bagamat iba-iba raw ang naging interpretasyon ng mga eksperto, nagkakaisa sila na kahit mahina at may edad na, competent for the purpose of pre-trial proceedings si Duterte. Kaya naman hiniling na ng ICC Deputy Prosecutor sa pre-trial chamber na i-conclude na dapat at mag-participate si Duterte sa pre-trial proceedings. Sa kabila nito, naninindigan ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman na hindi pa ito final and executory. Partikular niyang pinuna ang nagko-conflict umanong observations ng mga eksperto. Hiling ni Kaufman, magsagawa muna ng evidentiary hearing para ma-clarify ang conclusion ng mga eksperto at kung anong methodology ang kanilang ginamit. Mga kapatid, Tama mga tambay. Sila na rin po nagsabi na mahina eh. Kahit daw po mahina ang dating Pangulong Duterte ay pit din daw po. Kahit daw po mahina. Ibig sabihin, hindi malakas. Mahina. Hindi po ba? Talagang ibang klase po itong ICC na ito. Ito po yung sinasabing human rights po ito. Pero ang dating Pangulong Duterte ay hindi muna nila palakasin. Hindi po ba? Bakit kaya ayaw nilang bigyan ng interim release ang dating Pangulo? Bakit kaya? Matindi po ba ang nagbayad? Matindi po ba ang nagdikta? Nagtatanong lang po si Kamanong, gaano po ba katindi at kalaki ang ibinigay na nagdidikta para hindi po mabigyan po yan ng pasamantalang paglaya kahit po pagalingin, palakasin sa ospital ang dating Pangulo? Hindi po ba? Ibang klase po itong ICC. Sa bagay, dumarating din po naman ang problema sa kanila. Sunod-sunod na po ang problema sa ICC. Hindi po ba mga kababayan? Nandiyan na po ang ipinataw po ng isang damukal na sanksyon ng Amerika at nililitis na rin po ang kanilang dating head na prosecutor na si Karim Khan sa napakaraming aligasyon ng pamumolestya ng babae, itong si Khan. At syempre po, pati po ang kanilang kaperahan. Ang kanilang kaperahan ay nakapris, mga kababayan. Kaya siguro, nagtatanong lang si Kamanong, kaya siguro mga kababayan, ayaw na ayaw po nilang palabasin, bigyan ng interim release ang dating Pangulo. Dahil ito na lang siguro ang bumubuhay sa kanila, ang gobyerno ng Pilipinas umano. Hindi kaya? Ito na lang po nagbibigay sa kanila. Dahil nakapris ang kanilang asset. Hindi kaya ang pinadadala at ibinabayad ng bansang Pilipinas, taxpayer. Hindi kaya? Di po ba? At ibang klase rin po itong mga eksperto na ito. Ayon po sa balita. Sa kabila daw po kahit mahina ang dating Pangulo ay pwede pa rin daw po makipag-participate sa kanila. Ibang klase itong mga expert na ito. Sa kanila kaya gawin yon. Ni hindi ka man lang dalhin o palakasin ka sa ospital at matingnan ka at maalagaan ka ng maayos. Hindi po ba? Ibang klase ito. Kaya nga po sinasabi nga po natin mga kabayan, anong klaseng pagkatao itong mga huwes na ito, itong mga prosecutor na ito. Hindi naman sila tatakasan ni dating Pangulo dahil sa kabila ng kanyang edad. May edad na, mahina. Ayon sa kanila, mahina. At maraming karamdaman. At alam naman po natin na may diabetes pa ang dating Pangulo. Paano makakatakas sa kanila yan? Bakit? Hindi po ba? Bakit hindi nila bigyan ng interim release? Kahit hospital arrest. Hindi po ba? Kahit nga sa Netherlands na mismo, basta sa ospital. At ang malayang makapasok ng walang oras, limitasyon, oras ang pamilya. Hindi ba? Nang maalagaan ng maayos. Hindi po ba? Hindi katulad yan. Nasa facility nila ay oras lang po ang ibinibigay sa pamilya at hindi po makapasok lahat. Pati po ang doktor, kung sakali man pong bisitahin siya ng doktor niya galing sa Pilipinas, ay mahihirapan din pong pumasok sa kanila. Ganyan po katindi ang mga tao na yan. Kaya po kinakarma na po ang mga hayop na yan umano eh. Hindi po ba? Wala pong mga konsyensya ang mga taong ito. Ibang klase. At grabe po ang ginawa nila diyan. At ang una mong sisisihin diyan sa nangyari na yan, yung gobyerno po ng binagoong ng Pilipinas. Kung hindi po tayo nagkaroon ng presidente na ayon po sa kapatid, na bangag at addictus, hindi po mangyayari yan sa ating bansa. Hindi rin po mangyayari yan kay dating Pangulong Duterte. Nagkaroon lang po kasi tayo ng presidente ayon sa kanyang kapatid na bangag at bonget at addictus, mga kabayan. Kaya po nilamon po ng pagiging gahaman sa kapangyarihan at siyempre po sa pera. Dahil nga po may bisyo umano ito na pulburon. Alam naman natin na mga ginagamit po ng mga ganyang mga klase ng tao na mayayaman ay mga high-end po ang ginagamit po niyan mga kabayan. Hindi po basta-basta pulburon ang ginagamit niyan.
Kung hindi po nagkakamali si Kamanong, baka po ang isang gramo niyan ay nagkakahalaga na ng hindi po bababa sa 10,000 piso. Gakulangot lang po yun, mga kabayan. Kaya po yung mga tao na ganyan ay talagang magnanakaw po na magnanakaw umano yan para po hindi na sila maubusan ng pera sa kanilang bisyo na ubod ng mahal umano. Hindi po ba? Kaya dito po, mga kabayan, nakakalungkot lang po na marinig po natin dito po sa mga tao na ito. Katulad po rito sa sinasabi mga medical expert na kinuha ng ICC na itong ating dating Pangulong Duterte ay fit pa para humarap sa kanila. Ibang klase. At alam po nila sa mga sarili nila na ang dating Pangulong Duterte ay wala pong ginawang mali. Never gumawa po ng mali dahil yan po ay ang kanyang katungkulan. Katungkulan niya pong pangalagaan ang mahigit 100 milyon Pilipino at ito'y mailayo at hindi tuluyang lamunin ng narco-politics, lalo-lalo ng pulburon. Hindi po ba? Iningatan ang sambayan ng Pilipino, ang mga susunod na henerasyon para po hindi po malulong sa bisyo na yan. Hindi po ba? At siyempre po, iningatan po tayo ang ating mga anak na hindi po makuha ng mga makakaliwa. Hindi po ba? Hindi nila ma-brainwash ang ating mga anak. Kaya nga po, napakalaki pong tulong ang ginawa ni dating Pangulong Duterte ng 6 na taon sa ating bansa. Tumahimik. Pati po ang mga kapulisan at kasundaluhan ay tumino. Di po ba? Tumino sila. Pero ngayon, ano po nangyayari sa kanila ngayon? Di po ba? Tumino po ba sila ngayon? Nagtatrabaho po ba sila na maayos ngayon? Kayo na po, alam nyo na po ang sagot dyan, mga kababayan. Hindi po ba? At ano po ang ibinigay sa atin na nanunungkulan ngayon? Mag-4 na taon na po siya, next year. Ano po ang ibinigay na kabutihan, kaginawahan sa ating mga Pilipino ang nanunungkulan ngayon? Puro kahihiyan. Kahiya-hiya tayo sa buong mundo. Meron tayong presidente na may bisyo ng pulburon, korupsyon, at pagiging hudas sa isang Pilipino umano. Grabe po ang binigay po sa ating achievement ng nakaupo ngayon. Puro kawalanghiyaan at kademonyohan umano ang mga pinagbibigay po sa atin, mga kababayan. Kaya dito po, tiis-tiis lang po kayo, dating Pangulong Duterte, talagang grabe po ang ginawa po sa inyong pahirap at pasakit at pamumulitika ng administrasyon ngayon. Grabe po, talagang binuhusan po kayo umano ng pera ng taong bayan para po kayo ay talagang mapunta po dyan at talagang pabagsakin po nila ang inyong popularidad at syempre hindi na po makabalik sa kapangyarihan ang inyong anak. Kaya ginagamit po nila lahat ang pamamaraan at panggigipit umano para po wala ng Duterte na makabalik sa Malacanang. Yan ang pangunahin nilang layunin ng mga demonyong yan umano. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya ang nangyayari po ngayon, mga kababayan, sana magtuloy-tuloy na po. Sana magtuloy-tuloy na po ang karma ng mga hayop na yan. Dahil mismo ito pong Russia ay nagbigay na rin po ng parusa sa kanila. Kung sila po ay makikita at mamamataan ng Russia, lalong-lalo po ng kanilang otoridad, itong mga justices o itong mga prosecutor na ito na convicted na sa bansang Russia, mga tambay. At sila anytime ay ikukulong na po sa bansang Russia. Tingnan po natin. At syempre po, ang bansang Amerika po ay napakarami na rin po binigay sa kanila na parusa at sanksyon. At sa mga darating na araw, tingnan po natin ang magiging sitwasyon. At meron din pong bansa na, I think Venezuela po yata, ang bansa na umalis na rin po. Umalis na rin po ang isang bansa sa kanila. Hindi na rin po pumapayag ang isang bansa katulad po yata ng Venezuela na maging kaanib o sinasabing kontrolado sila ng ICC. Lumayas na rin po sa kanila ang bansa katulad ng Pilipinas. Ang Pilipinas po ay hindi na miyembro katulad po ng Amerika at China at Russia. Pero sa kabila nun, nagkaroon po kasi tayo ng Pangulo na ubod ng husay. Hindi ka na miyembro, ikaw pa mismo ang naghatid gamit ang eroplano ng Pilipinas at gamit ang pera ng taong bayan umano. Ganyan po katindi kawawalang yan mga tao na yan. At darating din po ang mga parusa ng mga tao na yan. Sa ngayon po, ay napagtatakpan pa po nila ang kanilang mga kasalanan, mga kababayan. Pero darating din po ang tamang panahon, ang kanilang mga kasalanan ay never o hindi na nila mapagtatakpan ito. Hindi na nila maitatago at lalong-lalong hindi na nila maikukublihan, mga kababayan. At syempre po, tayo po, umaasa po na sana po dumating na po ang mga oras o panahon o araw na ito pong ICC ay tuluyan na pong magkaroon po sila ng malaking problema sa mga kinaharap po nila, lalong-lalo po sa ginawa po ng Russia sa kanila at ng Amerika. At sana, sana rin po mga tambay, ang ICC ay dumating ang panahon ay wala na pong sumuporta riyan. Wala na pong sumuportang bansa riyan at tuluyan na pong mabuwag
ang grupo na yan dahil ang nangyayari po sa kanila ay gusto lang po nilang pagharian ang buong bansa o buong mundo na sila po maghahari, lalong-lalo ang kanilang kangaroo court umano, ang kanilang hustisya na nakikita mong bias agad at hinahaluan ng politika. Hindi po ba, mga kababayan? At ang tis-tis lang po tayo, mga kababayan. At syempre po, samahan po natin ang dasal. Ang tanging magagawa lang po natin ay ipagdasal po natin ang dating Pangulo na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan para po sa mga darating na panahon ay makita niya po na makabalik po sa kapangyarihan sa Malacanang ang kanyang Vice President anak na si Sara Duterte. Sana po, loobin pa po na mabigyan pa po siya ng kalakasan at buhay, mga kababayan, dahil sa sobrang panggigipit at pahirap na ginagawa po sa kanya ng mga tao na yan na mga walang konsyensya at awa. Ibang klase po yan. Wala pang conviction ng dating Pangulong Duterte, walang kaso sa Pilipinas, walang isinampang kaso, ibinasura kung meron man, ibinasura ng korte. Samantalang pagdating dyan, kangaroo court, ibang klase po. Ibang klase makialam itong bansa na ito. Samantalang yung bansa nila, hindi mo mapakialaman, pero yung bansa mo, pakikialaman nila. At itong Pangulo na tinatawag na bangag at bongit, ang number 1 po nga napakatindi po ang ibinigay po niyan na pagtataksil po sa ating bayan at sa dating Pangulo. Ibang klase po paghuhudas niyan. Yan po yung mga tao na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Sa kabila na ibangon ng kanilang pamilya at tulungan makabalik sa kapangyarihan at ipalibing pa ang kanyang ama, ibang klase po tumanaw ng utang na loob ang mga hayop na yan, umano, mga kababayan. Thank you po sa inyo, mga kababayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre, yung lagi po nating ginagawa at hiling ko po sa inyo na magsama-sama po tayo, mga kababayan, na magdasal at manalangin na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan. At ganoon din po ang pamilya Duterte ay maingatan din po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Thank you po sa mga dasal at panalangin, mga kababayan. Muli po, mga kababayan, happy holidays po at God bless po sa ating lahat. God bless po sa inyo at sana po araw-araw po ay Pasko naman po sa ating lahat, mga kababayan. Ingat-ingat po. Bye-bye.